Hello everyone! Welcome po sa aking channel. Kumusta po ang bawat isa? Naway kayo ay nasa mabuting kalagayan. Sa video na to ay aking ibabahagi kung ano ba ang pagsambang kinalulugdan ng Diyos. Ang tao ay nilikha ng Diyos upang siya ay sambahin. Ang pagsamba ng buong puso sa Kanya ay nagbibigay ng kaluguran sa puso ng Diyos. Ang ating pagsamba sa Diyos ang siyang pinakamataas na karangalan na ating maibibigay. Di nga ba't si Satanas ay ito rin yung nais niyang makuha mula sa mga tao, yung maparangalan siya, sambahin siya, na ganito rin yung kanyang ginawa ng kanyang tinukso ang Panginoong Hesus sa ilang. Kaya ang ginagamit niyang taktika upang ang tao ay malinlang at sa kanya ibaling ang pagsamba na nararapat lamang sa Diyos ay yung mga bagay na kung saan ay alam niya na madaling matukso ang tao. Ito ay ang kayamanan, kapangyarihan, at kasikatan. Ano nga ba ang pagsamba sa Diyos? Ito ay ang pagbibigay sa Kanya ng pinakamataas na papuri, pinakamataas na parangal, pinakamataas na pagsamba. Ang Hebrew word for worship ay shaka. It means to bow down, to prostrate oneself, to worship. Ang ibig sabihin ng to prostrate oneself ay ang magpatira pa. Ito ang pagsamba sa pamamagitan ng paghiga na nakaharap ang mukha sa lupa bilang tanda ng paggalang at pagsunod. At sa Greek naman, ang worship ng pagsamba ay proskuneo. It is to fall down before or bow down before. Ang pagsamba ay higit pa sa pisikal na ekspresyon ng tao kapag siya ay lumalapit sa Diyos. Maaring nakataas ang iyong mga kamay, nakaluhod. Ang pagsamba ay tungkol sa kondisyon ng puso. Ito ay buhay na nakasuko sa Diyos. Ang pagsamba ay hindi lang isang activity or gawain na ginagawa sa isang gathering or sa Sunday service o kaya sa mga activities ng church or kahit ano pa mang mga Christian gathering. Kundi ang pagsamba ay it is a lifestyle. Ibig sabihin ito ay pang-araw-araw mong ginagawa. Ang pagsamba ay iisa lang ang focus at iyon ay ang Diyos. Ating basahin ang pag-aalay o pag-o-offering ni Cain at Abel sa Diyos sa Genesis 4 verse 1 to 8. Dito natin makikita ano ba yung pagsambang kinalulugdan ng Diyos. Sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nagdalang tao. Nang isilang ang kanyang panganay na lalaki ay sinabi ni Eva, "Nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh." Kaya Cain ang ipinangalan niya rito. Sinundan si Cain ng isa pang anak na lalaki at Abel naman ang ipinangalan dito. Naging pastol ito at si Cain naman ay naging magsasaka. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya't sinabi ni Yahweh, "Anong ikinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong pagharian ka, kaya't kailangang mapaglabanan mo ito." Si Cain ay ang panganay na anak ni Adan at Eva at siya ay isang magsasaka. At si Abel naman ay ang sumunod at siya naman ay isang pastol. Dumating ang panahon na pareho silang nag-alay ng kanilang mga pinagtrabahuan sa Diyos. Si Cain ay hindi kinalugdan or hindi tinanggap ang kanyang alay. Pero si Abel, kinalugdan ng Diyos ang kanyang alay. Ano kayang problema sa alay ni Cain? Makikita natin dito na worship is giving our best to God. Ang pagsamba ay ang pagbibigay ng ating pinakamahusay or ng ating pinakamainam para sa Diyos. Mayroong pagkakaiba ang paghahandog nila Cain at Abel. Si Cain ay inihandog niya ang kanyang ani sa bukid. Ngunit si Abel, ang kanyang paghandog ay pinili niya yung panganay at yung pinakamainam na parte ng kanyang kawan at yun ang inihandog niya sa Diyos.
Nakita ba natin dito ang pagkakaiba? We should give our best to God. Kung ano yung pinaka-best, pinaka-mainam, pinaka-mahusay, yung pinaka natin, na kung saan ay nagkaroon talaga tayo ng effort, ng panahon para ito'y ibigay sa Diyos. Dahil kung titignan natin yung inialay ni Cain sa Diyos ay maaring wala itong masyadong effort. Parang mayroon siyang mindset na pwede na yan, okay lang yan kasi siya naman ang may-ari ng lahat, siya naman ang pinagmulan ng lahat ng aking mga ani. So tatanggapin rin ng Diyos kung ano man yung maibigay ko sa Kanya. Pero iba si Abel. Ang kanyang pag-aalay, yung preparasyon ay talagang pinaghandaan niya. Binigyan niya ito ng mataas na importansya dahil alam niya na ang kanyang pag-aalayan ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na may likha ng lahat. Ang pagbibigay ng pinakamainam na pagsamba sa Diyos ay ang pag-aalay natin ng ating buhay sa Kanya, na buo yung ating pagsunod at mayroon tayong kababaang loob. Kinikilala natin na karapat-dapat ang Diyos sa ating pagsamba ng buong buo, hindi dahil sa nagawa niyang mga kabutihan sa atin o hindi dahil sa kanyang mga pangako, kundi siya ay karapat-dapat at siya ay Diyos. May papakita rin natin ng ating pinakamainam na pagsamba sa Diyos kung ang ating buhay, ang ating talento, ang ating kakayahan at kaloob ng Diyos ay ating ginagamit para sa Kanyang kapurihan. Iniaalay natin ang mga ito sa Kanya at ini-improve upang tayo ay higit na makapagsilbi sa Kanya ng may kahusayan at maging pagpapala rin sa ibang mga tao. Ibinibigay mo ba ang the best mo para sa Diyos? Worship requires a right attitude of the heart. Ang pagsamba ay nangangailangan ng tamang ugali o disposisyon ng puso. Ang pagtanggap ng Diyos sa handog ni Abel at ang pagtanggi nito sa alay ni Cain ay nakabatay sa kung ano yung nilalaman ng kanilang puso sa kanilang pag-aalay. Sa paghahanda ng kanilang iaalay ay mayroon ng hindi tama sa puso ni Cain. Hindi niya binigyan ng mataas na pagtingin or high regard yung kanyang alay para sa Diyos. Dahil sa kanyang ugali, dahil mali ang kanyang puso ay hindi kinalugdan ng Diyos ang kanyang alay, na siya nitong naging dahilan na kung bakit siya ay galit na galit. Kung hindi tama ang ating puso sa ating paglapit sa Diyos, sa tingin ba natin ay malulugod siya sa atin? Hindi. Sabi sa awit 66 verse 18, kung sa kasalanan ako'y magpatuloy, di sana ako dininig ng ating Panginoon. Sa ating paglapit sa Diyos, kung mayroong mga kasalanan, kung hindi tama ang puso natin, hindi malulugod ang Diyos. Hindi niya diringgin ang ating pagsamba o ang ating mga panalangin. Kaya nararapat lamang na sa ating paglapit sa Diyos ay saliksikin muna natin ang ating puso't isipan. Mayroong bang bahid ng kasalanan dyan o karumihan? Mayroong bang mga dapat itama? Humingi tayo ng kapatawaran sa Diyos. Tayo ay magpalinis. At siya ay tapat upang tayo ay patawarin at linisin sa anumang karumihan. Ang paglapit sa Diyos ng may malinis, may dalisay na puso ay nararapat lamang dahil ang Diyos ay banal. Kung nais mong maranasan ang pagpuspos ng presensya ng Diyos sa buhay mo, ay sumamba ka sa Kanya ng may malinis na puso at may pagpapakumbaba. The depth of your worship depends on how you know God. Ang lalim ng iyong pagsamba ay nakadepende sa kung gaano mo kilala ang Diyos. Ang pag-aalay ni Cain at Abel sa Diyos ng kanilang mga ani o kanilang mga kawan ay pagpapakita na kanilang kinikilala ang Diyos na siyang may bigay ng lahat ng kung ano yung mayroon sila. Ito ay nagpapakita ng kanilang pasasalamat sa Diyos sa lahat ng natanggap nila. Ngunit higit ang kaunawaan ni Abel kaysa kay Cain, kaya siya nakapaghandog ng mas mainam kaysa sa kanya na kinalugdan ng Diyos. Kung ano yung pagkakakilala mo sa Diyos, doon mo din maipapakita ang babaw o lalim ng iyong pagsamba sa Kanya. Pag na-encounter mo or nakatagpo mo ang Diyos, hindi ka maaaring manahimik lang, nakatayo lang, or hindi magbabago ang buhay mo, kundi
mayroon sa kaibuturan ng iyong puso na buong-buo mong maibibigay ang iyong lakas, ang iyong talento, ang iyong buhay, ang lahat-lahat ng sa iyo sa Diyos. Maibibigay mo sa Kanya ang pinaka-the best mo. Maipapadama mo sa Kanya yung lubos na paggalang sa Kanyang pangalan. Magiging daluyan ng pagsamba ang iyong puso at sa lahat ng iyong mga ginagawa. Kaya kung ikaw ay gumagawa ng kahit anong bagay ay naibibigay mo yung the best mo dahil kinikilala mo na sa lahat ng iyong ginagawa, sa lahat ng kung mayroon ka ay pwede ito or ito ay isang pagsamba sa Diyos. Kung nais mong lumalim ang iyong pagsamba sa Diyos, kung nais mo siyang makilala pa ng higit pa, kailangan ay mayroon kang intentional na pagsasaliksik sa Kanya. Tulad ng paghahanap ng isang pinakamahal na kayamanan na kapag ito'y natagpuan mo na ay ayaw mo na itong mawala pa or ayaw mo na itong pakawalan pa. Kilalanin mo ang Diyos at magkaroon ka talaga ng oras para sa Kanya at sa Kanyang salita. At sa lahat ng iyong gagawin ay mayroon kang isang goal. Ito ay mabigyan ng pagsamba ng parangal ang Diyos lamang. Naway makatulong ang ibinahagi ko sa video na to at dalangin ko na lumalim ka sa iyong pagsamba sa Diyos. Maraming salamat at hanggang sa muli, God bless you.